Good morning po mga kadog lover. Isa na namang magandang araw para i-discuss ang isang importanteng topic na galing kay Ma'am Melanie Santos ng Dasmariñas, Cavite. Nagtatanong po siya sa atin at ako po sasagutin ko po sa aking nalalaman uli bilang dog breeder. Disclaimer lang po, no? Yung pong mga vlog ko na according dun sa mga nalalaman ko, yun po ay according sa experience ko. Nasa sa inyo na po yan kung susundin nyo po ako or not. Dahil hindi naman po ako professional vet. Ako po ay nagre-rely lang sa personal kong experience ng 9 years. At ang mga binibigay ko alam kong tama para sa mga alaga natin. Dahil yan po ay ginawa ko na mismo, actual, sa mga alaga natin. Okay? Ang katanungan po ni Ma'am Melanie, yung aso niya raw po meron daw pong lagnat. May nagpayo daw po sa kanya. Ayan po. Ayan. Tama naman po yung mga ginagawa natin, na nag-explore tayo, nagtatanong tayo. Pero keep in mind po, huwag po tayo mag-stick sa isa o dalawang tatanungin. Andiyan po ang social media, ang YouTube, andiyan po ang Google, i-search natin kung ano ang tama. Tsaka tayo mag-decide kung ano ba yung mga tama. Huwag po tayo magsasalita. Paano po kung mali po yung taong pinagtanungan natin? At yun po ang sinunod natin. Yan po ang nangyari kay Ma'am. Kay Ma'am Melanie. Ito po, makinig po kayo. Yung aso po ni Ma'am Melanie ay may lagnat. Sabi niya may lagnat daw. May lagnat daw, Kasi iba daw yung init. Well, discretion niya po yun. Siya po ang may-ari at siya po ang nag-aalaga doon sa aso. Kaya maaari po talaga may lagnat. Okay? Besides, matamlay daw po. So, yun po. Nagtanong siya, nag-search siya, nagtanong siya doon sa isang tao, at pinayuhan po siya pa inumin ng paracetamol ang aso. Magko-comment po ako doon. Kasi po, kaya po tumawag sa akin si Ma'am, nag-confide po ng problema, dahil naging worse po ang kalagayan ng alaga niyang adult na Labrador po. Tama po, lumala po ang kalagayan ng aso niya. Okay po, ito po ang explanation ko po, sa experience ko po dito, Hindi po ako vet at hindi po ako professional. Lahat po ng sinasabi ko ay according lang sa experience ko, mga kadogo. Okay. Nung mga previous vlog ko, meron akong doon, I remember nag-vlog ako about sa paracetamol na gamot. Sinabi ko po doon na hindi po pwedeng gamitin sa aso o pusa ang paracetamol. Ngayon, mas i-elaborate po natin, mga kadogo. Sa experience ni Ma'am Melanie, lumala, siya mismo nagsabi, lumala, nagsuka, etc. I-discuss natin. Ang paracetamol po, para po sa kaalaman natin lahat. Again po, ito po sinasabi kong ito, hindi po ako vet, pero lahat po ito ay according sa experience ko at nagse-search din po ako ever since na maging dog lover at dog breeder ako. Okay? According sa pagsa-search ko, according sa payo ng kaibigan kong vet, according sa mga napapanood ko, nagtugma-tugma po according din po sa experience ko. Okay? Na ang paracetamol ay nagkikreate ng toxic metabolites, mga kadogo. Yes, tama po. Toxic po sa kanila ang paracetamol. Mapaaso, mapapusa, lalo na daw po sa pusa. Okay? Sinisira po nito ang red blood cell ng ating alaga, liver, at kidney, mga kadogo. Unang-una nga po, ang paracetamol pong gamot ay hindi po talaga pwede sa ating mga alaga pag sila ay may lagnat. Within 24 hours or 48 hours, mga kadogo, ang alaga po natin ay mawawalan pong ganang kumain. Tatamlay po, makikita natin. Lalo pa siyang tatamlay sa usual na tamlay na nakita natin dahil nga alam natin may sakit at tinainom pa natin, lalong tatamlay, magsusuka na po. Tapos sasakit yung tiyan, yan, alam natin na may nararamdaman siya internal po, Tapos yung dila niya po ay magkukulay itim po, mga kadogo. Magiging hirap sa paghinga, and magiging worse pa, makaka-experience ng paninilaw po at pagmamanas o pamamaga ng mga kalamnan ng alaga natin. So mga kadogo, wag na po nating i-take risk. Kasi may nakikita naman po tayong mga negative din sa gamot na yung paracetamol. Hindi po lahat ng gamot na pantao ay applicable din sa hayop. Kaya nga po iba ang gamot ng pantao,
Iba ang gamot ng hayop. Pero meron naman pong gamot na pantao na pwede sa aso. Okay? Sample po. Ano po ba ang remedy pag nagkaroon na pong na-toxic na po ang aso natin? Sa paracetamol. Isa po pala sa makakalunas, hindi man 100% pero panlunas para bumaba ang toxicity ng paracetamol na gamot sa katawan ng alaga natin, yung ascorbic acid. Pantao po yun. Di ba? Pwede po yun. Pero marami pa pong proseso. Okay? Sinabi ko lang na hindi lahat ng gamot ng pantao pwede, pero merong iilan na pwede. Okay? So, Ma'am Melanie, pati na po sa mga ibang dog owner and mga newbie po sa pag-aalaga ng aso or even pusa, bawal na bawal po ang paracetamol. Promise po, bawal po. Huwag po nating itry. Hindi naman po masama magbigay ng first aid. Pero ang payo ko po, siyempre po, hindi naman po tayo lahat ay mayayaman. Kagaya ko, na hindi naman po ako mayaman. Ako po ay mostly nagpa-first aid muna, lalo na sa simpleng sakit lang. Mag-search po tayo. Wala pong mawawala sa pag-search at pagtatanong. Huwag not once, not twice na pagtatanong. Marami tayong tatanungin, tsaka natin i-gather yun po kung ano ba yung tama. Tapos magko-compare pa tayo dun sa sinerch natin sa Google or sa panonood natin sa YouTube. Kung tama ba yung mga natanong natin. Para safe po. Kasi pag nagkamali na po, ayan po, experience ni Ma'am Melanie, siya mismo, umiyak gabi-gabi, umiyak. Lalo po na disgrasya ang aso niya. Pero pinipray ko po, huwag naman po sanang umabot sa kamatayan. Pero siya mismo, sabi niya, alanganin. Pero pagpipray pa rin natin, wala po nakakaalam kung ano mangyayari sa aso. Ako pinipray ko na gumaling. Kaya ayun po, inuulit ko po, hindi po ako professional. Pero sa tagal kong pagiging dog breeder, dog owner, at sa pagsasearch, hindi po talaga pwede ang paracetamol. Huwag na huwag po natin itry. Lalo na po sa pusa. Dahil konting amount lang talaga fatal sa pusa po. Huwag na po natin itry. Marami naman pong gamot dyan. Much better nga kung may duda na tayo may lagnat. Diba? Gaya ng previous vlog ko, gamitan ng rectal thermometer at pag lumagpas ninyo sa temperature, nasa YouTube naman po yan kahit sa ibang vlogger, dali na po natin sa vet. Kung kaya naman po natin. Ngayon, kung hindi naman po natin kaya, mag-search po tayo na mag-search at magtanong. Huwag po tayo mag-rely sa isa lang o dalawang tatanungin. Okay? So, yan, Ma'am Melanie, yun po ang payo ko, lesson learned po to. At wala naman po may gusto nito. Ang gusto ni Ma'am Melanie is gumaling ang aso. Pero again, hindi naman po lahat may kaya. Mostly po, kagaya lang po natin na hindi po tayo mayayaman. Kaya sa sobrang pagmamahal natin sa aso, pinipilit natin silang gamutin sa alam natin tama, pero minsan nagkakamali rin. Wala po may kasalanan nun. Ang mahalaga ay ginagawa natin ang part natin na iligtas sila. Kaya ngayon, this time, lesson learned, huwag pong gagamit ng paracetamol, huwag na huwag po, at pag nagtanong, paulit-ulit po tayo magtanong sa iba't ibang channel, or iba't ibang person, or even iba't ibang pagsisearch sa social media. Ano po, one click lang po yan, browse lang, malalaman natin ang sagot. So again, mga kadogo, mga kadog lover, huwag na huwag po tayong gagamit ng paracetamol na gamot. Please lang po. Proven po yan na nagdudulot ng toxic sa katawan ng ating mga alagang aso. Okay? So again, dito na lang po muna. Huwag pong maghihiyang magtanong. At kung alam ko po naman, sasagutin ko po kayo directly sa abot ng aking makakaya para po sa ating mga alaga. Have a nice day po. And thank you po for watching. And sana po tuloy-tuloy po tayong sumubaybay sa ating small channel. And please, magpa-subscribe din po tayo. God bless po sa atin lahat, mga kadogo. Solid po tayo. Thank you for watching.